pinapayuhan natin ang ating mga kababayan na maging vigilant, no? Sundin ang pinaiiral o mga payo ng kanilang mga lokal na mga disaster managers, local executives, if possible as early as today ay lumikas na, no, sa kanilang bahay, lalong-lalo na sa mga direktang tatamaan at alam nila po na sila ay nasa hazard prone area. Pong itong bagyong Tino ay mag-intensify pa into a typhoon sa mga sunod na oras bang ito ay papalapit sa may Visayas region. So ngayon, nakataas na initially ang signal number 3 sa mga lugar, particularly na sa southeastern portion ng Eastern Samar at ang northeastern part ng Northern Mindanao, particular ng Dinagat Islands, kasama ang Siargao and Bocas Grande Islands. At of course, signal number 2 sa maraming lugar sa Visayas at some areas in Mindanao. Inasahan natin na tataas pa ang mga signals, storm wind signals, habang papalapit ang bagyong Tino. Now, the Pag-asa will continue to issue warnings, timely bulletins, at of course, inasa natin na ang Tino ay may dalang panganib o hazards, malakas na mga pag-ulan, malakas na hangin na magdulot ng mga pagbaha, landslides, at storm surges, no, sa mga areas na direktang mapiktuhan ng bagyong Tino. Now, ongoing din ang La Nina, so we expect na ma-enhance ang rainfall at ma-heightened ang flood and landslide risks, particularly sa mga vulnerable areas, no? Alam natin na marami ang mga areas na vulnerable to flooding and landslides sa mga areas na direktang tatamaan ng bagyong Tino. So Pag-asa will continue to issue timely warnings, itigil na ang pumalaot upang maiwasan ang magiging trahedya, no, dahil inasa natin na mga malakas na mga pag-aalon, no, ng karagatan, lalo na sa may Visayas area. So let's remain alert and proactive in minimizing the potential impacts of this severe weather disturbance, Tino.